Ako po si Natoy mga kapasta. Isa po akong driver at taga Pasay City. Yung karanasan ko ay nangyari nung bata pa ako sa probinsya namin sa Cunalum, Leyte. Siguro mga nasa 11 pa lang ako nun. Elementary pa lang ako eh. Di kalayuan sa bahay namin, may isang bakuran na madaming puno ng lansones. Lahat ng puno doon ay hitik na hitik sa bunga. Marami din kaming tanim ng iba't ibang puno. Kaso wala kaming puno ng lansones. Yun pa naman yung pinakapaborito ko. Kaso madamot yung matandang babaeng nakatira doon. Si Lola Marta. Ayaw niyang mamigay. Kahit nung minsan na sabi ng Lola Lia ko, bibilhin na lang niya para sa akin. Ayaw pa din. Hindi nila alam kung bakit ayaw mamigay. Pero ayaw ding ibenta ni Lola Marta ang bunga ng lansones niya. Basta ang gusto niya siguro, mabulok na lang sa puno ang mga bunga nun. Pero sobrang alaga niya yon. Tuwing umaga, pinapausukan niya yung mga puno. Pero dahil bata pa ako nun, makulit at matigas talaga ang ulo ko. Tuwing hapon, pinapatulog kami ng mama ko. Pero imbes na matulog, pumupuslit ako at niyayakag ko yung kalaro kong si Ado na akyatin yung puno at manguha ng lansones. Ganoong oras din kasi natutulog si Lola Marta. Mga bandang 2:00 ng hapon, kaya naman sinasalisihan ko siya. Mababa lang naman yung puno, kaya kayang-kaya naming akyatin. Kaso maya-maya lang, nandyan na si Lola Marta. Nananakbo papunta sa amin at may dalang walis tingting. Hahambalusin niya kami nun hanggat hindi kami bumababa ng puno. Paano kami makakababa? Nakaamba na yung pamalo niya. Pero wala pa rin akong kadala-dala. Sa ngalan ng lansones, uulit at uulit pa din ako. Madalas napapalo na nga kami ng tingting ni Lola Marta, papaluin pa din ako ng tsinelas ng nanay ko. O kaya pipingutin ni Lola. Dahil sa halip daw kasing matulog, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa ko. Gaya nung isang beses, galing akong school, nakita kong hitik na naman sa bunga. Parang may magic. Halos nasaid ko na yung bahaging yon, pero biglang ang dami na naman agad. Kaya sa isip-isip ko, humanda ka lang mamaya. Binalikan ko nga siya nung hapon. Ako lang mag-isa kasi hindi nakatakas si Ado. Binantayan siya ng nanay niya. Ang dami ko nang nakuha nun at inilagay ko sa plastic na inipit ko sa brief ko para hindi makita ni mama. Pababa na ako nang biglang may humataw ng malakas sa binti ko. Paglingon ko, si Lola Marta pala. Hawak ang walis tingting at nanlilisik ang mata sa akin. Nagmamadali akong bumaba, sabay karipas ng takbo. Nagkandalaglag na sa lupa yung mga pinitas kong lansones. Pero hindi pa rin ako nadala. Nagpalipas lang ako ng ilang araw. Hanggat may nakikita akong bunga, hindi ko talaga titigilan ang puno ni Lola Marta. Hanggang isang araw, bumalik ako doon. Nakiramdam muna ako kung wala siya at saka ko inakyat yung puno. Halos mapuno ko na yung plastic pero wala pa din si Lola Marta. Maya-maya ang tingin ko sa bahay niya. Tapos nagulat ako kasi nakita ko siya sa bintana sa ikalawang palapag ng bahay niya. Nakadungaw at nakatingin lang siya sa akin. Hindi niya ako sinasaway. Hindi naman galit yung mukha niya pero hindi rin nakangiti. Parang malungkot nga eh. Hanggang sa nakababa ako at lumakad palayo, ay nakasunod lang siya ng tingin. Kinabukasan ay inaya ko si Ado. Pinagmalaki ko na hindi na ako sinasaway ni Lola Marta. At tama naman ako dahil kahit nakita niya na ulit kami ni Ado, ay nakatingin lang din siya. Kaya nung pagbaba namin ng puno, ay kumaway pa kami sa kanya. Masungit pa din si Lola Marta. Nakatingin lang. Pag uwi ko ng hapon galing sa galaan, pinagalitan ako ni Mama at Lola. Manong tigilan ko na daw ang pang-uumit sa lansones ni Lola Marta.
dahil daw baka sumakit ang tiyan ko. Hindi na nga niya ako sinasaway eh. Hindi na daw talaga ako masasaway pa ni Lola Marta. Kasi patay na siya. Nagulat ako. Sabi ko pa may sakit siguro. Kaya kahapon at kanina nakatingin lang siya sa akin. Sina Mama naman ang nagulat. Pero yung sunod na sinabi ni Mama, nagpatayo talaga ng balahibo ko. Imposible daw yung sinasabi ko. Dahil 2 araw na siyang patay. Natagpuan na lang daw ng pamangkin niya sa kwarto nito at matigas na. At ayon nga daw sa mediko legal, may 2 araw ng patay ang matanda. Hindi ko pa yun masyadong naiintindihan noon. Pero ang alam ko lang, sabi ni Mama, kung totoong nakita ko si Lola Marta sa bintana, malamang daw ay kaluluwa niya na lang yon at patuloy pa ding nagbabantay sa puno. Kaya mula nun, nitingin ay hindi na ako tumingin sa puno ng lansones. Kasi baka makita ko ulit ang matandang si Lola Marta. Hello po sa mga kapwa ko listener. Ako po si John Ray ng Sapang Palay. Matagal na po akong tambay dito at nag-aabang ng mga bagong upload na kwento. Marami sa mga kwento dito ang relate ako dahil na-experience ko na din. Pero may isa akong karanasan na hindi ko malilimutan. Year 2018, pansamantala akong namasukan bilang boy o helper sa isang mag-asawa na parehong may edad na. Siguro mga nasa 50s na sila. May isa silang anak pero pamilyado at nakabukod na. Marami silang negosyo at isa na yung bigasan. May pwesto sila sa harap ng bahay. Tapos yung anak nila may rice mill sa Bukawi kung saan kinukuha yung mga bigas. Stay in ako doon sa trabaho. Binigyan nila ako ng isang kwarto. Sa silong yon ng bahay nila, katabi ng garahe. Nung una, kasama ko sa tindahan yung amo kong lalaki. May iba kasing inaasikasong negosyo yung matandang babae. Nung matutunan ko na yon, pinagsolo na ako sa tindahan at pasilip-silip na lang si kuya. Nung una, wala naman akong naging problema. Mababait yung mga amo ko. Pati na yung matandang babaeng kasama nila sa bahay. Palagi ding nakabati at nakangiti sa akin. Hindi ko lang alam kung kanino siyang nanay, kung kay ate ba o kay kuya. Pero hindi ko na inalam. Hindi ko naman nakakasalamuha madalas yung matanda. Hindi naman kasi ako pumapasok sa loob ng bahay nila dahil nasa labas naman yung tulugan ko. Doon na din ako kumakain at may CR din doon sa garahe. May katulong sila pero stay out at once a week lang pumupunta doon. Basta mula sa labas, natatanaw ko lang yung matanda doon sa loob ng bahay. Sa sala, tahimik, nakaupo at naggaganchilyo. Pero madalas ay sa bintana sa second floor. Kapag napatingala ako, nakangiti siyang kumakaway. Tapos kakaway din ako. Sa tansya ko, mga nasa higit 70 na ang edad niya. Puti na lahat ng buhok, pero bakas pa din ang ganda. Maganda siguro siya nung kabataan niya. Parang may pagka-Espanyol, pero may hawig kay ate, kaya baka sa kanyang nanay yon. Mukhang malakas pa naman siya, kasi nakakaakyat pa sa itaas ng bahay. Pero delikado pa din yun sa kagaya niyang may edad na. Nagtataka lang ako kung bakit hinahayaan siya ng mga boss ko na maiwang mag-isa sa bahay. May kasambahay sila, pero stay out at once a week nga lang pumupunta doon. At ako naman, sa tindahan lang talaga ako. Kaya nga hindi ako pinapapasok sa loob ng bahay. Pero naisip ko rin, sanay na siguro sila. Kaya nasanay na din akong nakikita yung matanda doon. Sa umaga pagkakaalis nila ate at kuya, at nakapagbukas na ako ng tindahan, maya-maya makikita ko na siya doon. Tapos sa gabi naman bago dumating sina ate, pag nagsara na ako ng tindahan at papasok na sa kwarto ko, madadaanan ko yung bukas na bintana
at makikita ko siya doon na nakaupo, abala sa ginagawa niya. Isang araw, kung kailan nasa out of town ng mag-asawang boss ko, biglang may nangyaring sakuna. Mag-aalas 8 na ng gabi nun, kakapasok ko lang ng kwarto. Naligo at kumain na ako at magpapahinga na sana nang bigla kong maramdaman na umuuga, lumilindol. Nahilo agad ako dahil malakas yun. Nagbagsakan nga yung mga nakapatong sa lamesa ko bago pa ako nakatago sa ilalim. May ilang sandali rin yun bago tuluyang humupa. Nahihilo pa ako at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Naisip ko agad yung matanda. Baka kung napano na yun. Sigurado akong ninervyos din yun. Nakiramdam muna ako kung wala ng aftershock. At saka mabilis kong sinilip yung matanda sa loob ng bahay. Pero saradong-sarado na yung mga bintana. Naaaninag ko pa naman yung loob dahil salamin yon at bukas ang ilaw. Pero wala siya sa kinakikitaan ko sa kanya. Kinabahan na ako, kaya naisip kong tawagan sina ate at kinuwento ko nga na lumindol ng malakas at nag-aalala ko sa matandang kasama nila sa bahay. Pero nagulat ako nang ibalik nila sa akin ang tanong. Sinong matanda daw ang sinasabi ko? Wala daw tao sa bahay nila dahil wala naman silang ibang kasama doon. Kaya nga daw nakalak lagi ang buong bahay. Pero ipinilit ko sa kanya na matagal ko nang nakikita yung matandang babae na yun sa bahay nila. Yung laging naggaganchilyo kako. Sila naman ang natahimik at mag-uusap na lang daw kami pagbalik nila. Kumalma daw ako at wag daw ako mag-alala dahil sigurado sila na wala silang kasamang matanda sa bahay. Nang bumalik sila, ay ganun na lang ang pangingilabot ko nang mapatunayan kong totoo ang sinasabi nila. Wala ngang matandang nakatira doon dahil yung sinasabi ko daw ay nanay nga ni ate, base na rin sa picture na ipinakita sa akin. Pero matagal na raw patay yun. Hindi na lang ako nagsalita. Pero nanlalamig ang buo kong katawan. Kung paano at kung bakit siya nagpapakita sa akin, hindi ko alam. Tawagin niyo na lang po akong Diego. 40 years old at taga Ilocos Norte. Pero sa ngayon ay nandito ako sa barko at nagtatrabaho bilang seaman. Naging libangan ko ang makinig ng mga kwentong horror mula nang maka-experience akong makakita ng multo. Sa edad ko kasi, first time ko lang naka-experience nun. Ang pinaniniwalaan ko lang kasi yung mga paramdam lang. Gaya ng parang pakiramdam mo may katabi o nakatingin sa'yo. Yung may naaamoy kang bulaklak at kandila, tapos may naririnig kang umiiyak. Pero yung makikita mo in flesh, yun ang hindi ko talaga inaasahan, kung di pa nakita mismo ng mga mata ko. Nangyari yon taong 2019, bago mag-pandemic. Nangupahan ako sa isang maliit na kwarto sa Sampaloc habang nagte-training. Isang building yon na may mga solo room na pagkaliliit. Kasya lang ang isang single bed, tapos mahal pa. Pero tsinaga ko kasi malapit lang sa training center. Walking distance lang. Sa tapat nun, may isang tindahan na pagmamay-ari ng isang matandang mag-asawa. Doon sana ako unang nag-inquire. Kaso nahuli ako ng dating. Mas maganda yung mga paupahan nila at mukhang mabait yung mag-asawa. Yung matandang lalaki, matangkad na payat. At mukhang aristokrato ang bukas ng muka. Pero palabati naman at nakikipag-usap. Mukha lang siyang masungit. Yung matandang babae naman, maliit na chubby at smiling face. Mukhang masayahin. Kung sa pisikal lang, ay masasabi mong hindi sila bagay kasi opposite sila.
Pero sa unang pagkakita ko pa lang sa kanila, humanga na ako. Kasi ang sweet nilang mag-asawa. Kapag bumibili ako sa tindahan nila, nakaupo lang yung babae at nakatitig sa asawa niya. Yung lalaki ang nag-aasikaso sa customer. Gabi-gabi, kapag sarado na ang tindahan nila, nakikita ko silang naglalakad sa kahabaan ng Espanya at magka-holding hands. Parang teenager na nagna-nightwalk. Tapos tuwing linggo, sarado ang tindahan nila. Nagsisimba sila sa umaga, sakay ang cute na trike nila. Kakain sila sa labas, tapos sa hapon magbabanding sila sa videoke. Parehong maganda ang boses nila at ang sarap pakinggan kapag nagduduet sila sa mga old songs na kapanahunan pa nila. Parang ang perfect ng buhay nila. May tindahan at paupahan sila. Mabubuhay sila ng masagana, tapos magkasama pa sila. Yun nga lang, hindi talaga binibigay ng Lord ang lahat ng blessings. Kasi hindi sila pinalad na magkaanak. Nadinig ko lang sa kwentuhan ng mga caretaker ng inuupahan ko at mga boarders sa ibaba nung napadaan ako. Pero nagtataka ako. Kasi malapit na daw ang babang luksa ni Aling Linda. Linda ang pangalan ng matandang babae. Sa kanya nakapangalan yung tindahan nila. Hindi ko alam kung tama ang dinig at pagkakaintindi ko. Kasi kung ang pinag-uusapan nga nila na magbababang luksa ay si Aling Linda na asawa ni Mang George, paanong mangyayari yon? Buhay pa naman yung matanda. Kaya sa isip ko, namali lang siguro ko ng dinig. Baka naiba na ang pinag-uusapan nila nun. Pero isang umaga, nabibilisan ako sa tindahan nila. Nakita kong sarado yon. Ang alam ko, linggo lang sila nagsasara. Friday pa lang nun. Kaya nagtanong ako sa caretaker ko na nakatambay sa ibaba kung bakit sarado ang tindahan. Kasi daw, nagpunta ng sementeryo si Mang George para dalawin ang asawa. First death anniversary daw nito. Bigla akong natahimik. Ina-absorb ko kung tama yung pagkakarinig ko na death anniversary ng asawa niya. Hindi ako nagpahalata, pero pinaulit ko kung sino yung may death anniversary. Si Aling Linda nga daw, na asawa ni Mang George. Nanlamig ako at kinilabutan. Pero hindi pa rin ako nagpahalata. Pagdating sa kwarto ko, doon ako napamura. Paanong mangyayaring magde-death anniversary ang isang tao na halos araw-araw kong nakikita? Hindi naman ako tulog at nananaginip at hindi rin naman ako nababaliw. Pero sigurado akong nakikita ko ang asawa ni Mang George. Magkasama pa silang namamasyal at nagbabanding sa karaoke. Naiinggit nga ako sa kanila. Kasi ako, iniwan ako ng asawa ko. Madalas nga kapag nakikita ko sila, nasasabi ko na buti pa sila. At kahit matanda na at hindi nagkaanak, sweet na sweet pa rin. Kaya paanong mangyayari na nakikita ko yung kaswitan nila kung mag-isa na lang pala si Mang George? Dahil patay na ang asawa niya. Nung hapon na yon, nakita ko madaming tao sa kanila. May padasal daw para kay Aling Linda. Nanlalaki talaga ang ulo ko. At hindi ako makapaniwala. Pero natatanaw ko si Mang George habang malungkot na nakatingin sa litrato ng asawa niya na dinadasalan ng matatanda. Hanggang ngayon, hindi ko pa din lubos maisip kung paanong nangyari yon. Pero may nakapagsabi na baka daw hindi pa nakakaakyat si Aling Linda sa langit, kaya nakakasama pa niya ang asawa. At nakabukas naman ang third eye ko nun, kaya nakikita ko siya. Tawagin niyo na lang po kong Iking ng Laguna. Share ko lang itong kakaibang karanasan ko
Hindi ko alam kung anong klaseng kababalagan yon. Napaglaruan ba kami? O namalikmata lang? Nangyari to noong sa subdivision pa ako pumapasok bilang isang construction worker. Hindi pa katagalan yung subdivision na yon sa isang lugar dito sa Laguna. Pero marami nang nakatira. Madami pang itinatayong mga bahay doon at kabilang nga kami sa mga gumagawa. Doon sa hanay na ginagawa namin, may mababang pader sa likod na hangganan ng subdivision. Sa kabila ng pader na yon ay isang pribadong lupa na hindi raw nagawang bilhin ng developer dahil ayaw pumayag ng may-ari. May isang malaking lumang bahay na nakatirik doon. Parang ancestral home. Parang panahon pa ng Kastila ang bahay na yon, base sa design at structure nito. Pero sa tagal naming gumagawa doon, ni minsan wala pa kaming nakitang tao. Kahit ang sabi ay may nakatira daw doon, kaya ayaw ibenta. Pero kung titignan mo yung bahay at yung bakuran, parang may nag-aalaga naman dahil malinis. At yung mga magagandang halaman ay buhay na buhay. Isang araw, napaaga ako ng pasok. Mag-aalas 6 pa lang nun. Wala pa yung mga kasama ko. Mga tulog pa sila sa barracks. Kasi alas 8 pa naman ang simula ng trabaho namin. Umakyat ako sa pangalawang palapag ng ginagawa namin para doon magkape. Maganda kasi yung view doon. Tanaw ang bukirin sa harap ng lumang bahay. Habang nakatanaw ako doon at humihigop ng kape, may napansin akong tao sa bakuran ng lumang bahay. Matandang babae. Siguro nasa 70 mahigit na ang edad kasi puti na ang lahat ng buhok at medyo hukot na ang likod. Nakasuot siya ng bulaklaking bestidang itim. Siya siguro yung sinasabing may-ari na ayaw ibenta ang lupa niya. Mukhang mahal na mahal niya ang mga alaga niyang halaman. Ang gaganda naman kasi ng mga bulaklak. Kung makikita ng asawa ko yun, matutuwa siya. Dahil mahilig din yun sa halaman. Maliban doon, wala namang kakaiba sa eksenang yon. Puwera lang nung hapon na uwian na. Habang nag-aayos kasi ako ng mga gamit ko, nakita ko ulit yung matandang babae sa halamanan niya. Umaga't hapon siguro ang pag-aayos niya doon. At baka wala siya nung mga nakaraang araw. Kaya noon ko lang nakitang may tao doon. Pababa na sana ako nang mapasulyap ulit ako sa bakuran. Napa-second look ako kasi parang hindi pala yun yung matanda. Kasi parang mas bata. Bumalik ako at pinakatitigan kong mabuti. Tinawag ko pa yung kasama kong si Bonggas at tinanong kung anong tingin niya sa babae. Napawaw siya. May magandang babae daw pala doon. Tama pala ang tingin ko na hindi yun yung matanda. Pero kasi iyon na iyon din yung damit na suot ng matanda nung makita ko nung umaga. Nagtataka yung kasama ko kaya ikinuwento ko sa kanya na may nakita akong matanda nung umaga at kapareho din ang damit ng dalagang yun. Tinawanan ako ng kasama ko. Para yun lang daw pinoproblema ko. Baka sadya lang daw magkapareho ng damit. Pwede din naman. Pero ewan, ba't parang may iba akong naiisip? Kinabukasan, inagahan ko ulit ang pasok. Sadya kong inabangan yung matanda. Maya-maya nga lang, ay nakita ko na siyang lumabas at nagpunta sa mga bulaklak niya. Kulay dilaw naman yung suot niya nun. Nung dumating ang mga kasama ko, wala na yung matanda. Tinawag ko ulit si Bonggas. At sinabi kong nakita ko ulit yung matanda at dilaw naman ang suot. Pagdating ng uwian, nakita ko si Bonggas nakasilip sa bakuran. Nandoon ulit yung dalaga at nakasuot ng dilaw. Eksakto sa suot ng matanda. Pero ayaw maniwala ni Bonggas nang sabihin kong baka iisa lang yung dalaga at yung matanda. Hindi ko rin alam kung bakit ko naiisip yon. Pero parang nahihiwagaan kasi ako
nung makita ko yung dalaga na yon. Nung sumunod na araw, nagkasundo kami ni Bonggas na abangan yung matanda para makita niyang nagsasabi ako ng totoo. Naka-purple na bulaklaki naman ang suot niya. Tinandaan namin ang bawat detalye sa matanda. Hinanapan namin ang palatandaan at parang sinadya naman na makita namin yung maliit na balat sa braso niya. Gaya ng inaasahan ay nakita nga ulit namin yung dalaga nung hapon na suot ang kagaya ng sa matanda. Hinanap agad namin yung balat sa braso niya at bingo, meron nga din. Anong ibig sabihin nun? Nagkataon pa din ba na pati yun ay pareho silang meron? Napagmasdan naming mabuti ang mukha ng dalaga. Kamukhang kamukha din niya yung matanda. Parang ganoon din ang itsura niya noong kabataan niya. Ang tanong, totoong tao ba sila? O sinasadyang magmukhang may misteryo? O sadyang may nangyayaring kababalaghan talaga sa lumang bahay na yon? Magandang araw. Ako nga pala si Ode. Isang tricycle driver at taga Navotas. Tungkol sa naging engkwentro ko sa mga matatanda, ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Nung time kasi na yon, nagsunod-sunod talaga ang kamalasan ko. May iniwasan akong minor de edad na nagbumotor. Pagkaiwas ko, ako yung bumangga sa poste. Mabuti na lang at walang masyadong damage sa tricycle ko. Pero nauntog ako at agad na bumukol sa noo. Mahilo-hilo pa ako nun nang biglang may lumapit na matandang babae. Galit na galit at nagtutungayaw. Kamunti ko na daw madisgrasya ang apo niya. Hindi ko na pinatulan. Madami namang witness. Nakasalanan ng 15 anyos niyang apo yon. Dahil biglang tawid at mabilis pa ang takbo. Ako nga dapat ang magreklamo dahil ako ang nadisgrasya at naperwisyo. Pero ako pa ang sinisisi ng matanda na mukhang gusto pang mamera. Bayaran ko daw ang apo niya. Ibang klase din. Mabuti at maraming bystander ang lumapit at nakialam. Pinagsabihan yung matanda na apo niya ang may kasalanan. Mukhang nahimasmasan naman. Kaya humingi ng pasensya sabay tapik sa balikat ko. Itinuloy ko ang pamamasada ko. Kaso sobrang alat. Ang hina ng kita. Halos pambili lang ng ulam at bigas ang kita ko. Kailangan pa ng pambaon ng mga anak ko. Bago makapananghalian, nasambot ko naman din. Kaso said na said talaga. Kailangan na namang bumiyahe. At para naman sa panghapunan. Swerte naman na may isang matandang umarkila sa akin. Nagpapahatid sa may Santolan, Malabon. Malayo yun. Pero mabuti at may sticker ako. Kaya maihahatid ko naman siya doon. Medyo marami nga lang siyang bagahe na itinali ko pa sa likod ng tricycle ko. Mukhang mapera at mabait naman ang matanda. Kaya umasa ako na mababayaran ako ng tama. Hindi naman kasi ako namemresyo pagka ganong parang kinokontrata ako. Bahala sila kung magkano ang ibibigay basta hindi ako lugi. Matapos maibaba yung mga bagahe, nagpahintay pa yung matanda. At ibabalik ko rin daw siya pa uwi. Okay lang din naman para may pasahero ko pabalik. Baka din kasi wala akong maisakay. At parang wala namang katao-tao sa kalsada na yon. Pero habang nakapark ako at naghihintay, bigla na lang may lumapit sa akin na isang matandang babae. Nakasuot ng itim na ternong palda at blouse. Hindi ko alam kung saan galing yon at bigla na lang sumulpot. Bago siya dumating, ay nagpalinga-linga pa ako kasi naiinip na nga ako dun sa pasahero ko. At hindi ko naman nakitang paparating yung matandang yon. Pero biglang paglingon ko, ando na siya sa tabi ko. Muntik pa akong mapasigaw sa gulat.
Ngiting-ngiti siya sa akin. Kaya litaw ang sungki at maitim niyang ngipin. Humingi siya ng limos. Hindi pa daw siya kumakain mula nung gabi. Naawa naman ako. Kaso wala talaga akong maibibigay sa kanya kahit 5. Literal na said ako. At tanging inaasahan ko nga nun yung ibabayad sa akin ng matandang pasahero ko. Humingi ako ng pasensya sa matanda at sinabi kong wala talaga akong kapera-pera. Biglang nawala yung ngiti ng matanda at pumormal yung mukha niya. Imposibleng wala daw akong pera. Medyo paasik yung salita niya kaya nagulat ako. Binaliktad ko pa yung bulsa ng suot kong pantalon para ipakita sa kanyang simot talaga ako ng mga oras na yun. Nag-aalala nga din ako sa gasolina ko nun. At baka itirik pa ako. Hindi ko alam kung nakumbinsi ko yung matanda. Kasi ngumiti ulit siya at tinapik ako sa balikat. Mag-iingat daw ako. Sasabihin ko pa lang na pasensya na talaga. Pero pagtingin ko, biglang nasa malayo na siya kaagad. Kinilabutan ako. May isa maligno ata yung matandang yun. Sa wakas ay lumabas na din yung matandang pasahero ko. At ibinalik ko na siya sa Navotas. Sa dulong bahagi naman siya nagpahatid. Pero laking dismay ako nang 100 lang ang ibinayad niya sa akin. Nagreklamo talaga ako kasi sobrang layo ng santolan sa Navotas. Ang dami pa niyang bagahe. Tapos naghintay pa ako ng matagal. Pero abot-abot ang hingi niya ng pasensya. Wala na daw talaga siyang pera. Wala na akong nagawa kundi mapabuntong hininga na lang sa inis. Nagpasalamat yung matanda at tinapik ako sa balikat sabay alis. Napakamalas ko naman sa araw na yun. Pero hindi pa pala tapos. Dahil kinagabihan, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Namutla at pinagpawisan ng malamig. Pagtingin ng asawa ko, nangingitim na daw ang mga kuko ko. Tapos tumitirik ang mga mata ko. May tsuhin akong manggagamot. Tinignan niya daw muna ako bago ako dalhin sa ospital. Tapos ang sabi niya, natapik daw ako. Siya na ang gumamot sa akin. Dinasalan niya ako tapos pinainom niya ako ng honey. Bago maghating gabi, bumuti na ang pakiramdam ko. Tinawas din niya ako at ang sabi niya, natapik daw ako ng isang matanda. 3 matanda yung nakaengkwentro ko maghapon at lahat sila tinapik ako sa balikat. Sino sa kanila yung nanalbahe sa akin? Hindi talaga porket matanda, kailangan mo nang igalang. Yung iba kasi sa kanila, ginagamit ang pagiging matanda para makapagsamantala at makapanalbahe. Jessie po ang pangalan ko at taga San Jose del Monte. Avid fan ako ng channel na to at matagal-tagal na ring silent listener. Pero kamakailan lang ay may na-encounter akong pangyayari at naisip ko na pwede ko sigurong ma-share din ito sa inyo. Nangyari po ito sa isang terminal ng jeep. Pero hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil baka katakutan pa. Pero yung terminal na yon, bago pa man ako nakaranas ng kababalaghan, ay kinatatakutan ko na talaga. Hindi ko alam kung ako lang ba o may iba pang natatakot din doon paggabi. Pero hindi multo ang kinatatakutan ko doon, kundi mga tao din. Mga masasamang elemento. Talamak kasi ang holdapan sa terminal na yon. Lalo na pagdating ng gabi dahil maagang gumagarahe ang mga jeep. Madilim at wala nang gaanong mga tao. Ang tagal nang inirereklamo yon pero hindi ko alam kung bakit hindi magawang aksyon. Wala naman kasing ibang sakayang pauwi sa amin kundi ang terminal na yon. Kaya wala akong choice. Ang problema lang kasi laging gabi na ang uwi ko dahil sa Caloocan pa ako nagtatrabaho.
Kitchen staff ako sa isang mall. Madali namang makasakay doon at madali din akong nakakarating sa terminal. Doon nga lang ako nai-stranded dahil madalang na ang jeep pag mga ganoong oras. Hindi naman ako pwedeng hindi uuwi dahil mag-isa lang sa bahay ang nanay kong matanda na. Kaya gabi-gabi ay ganoon ang dilema ko. Hanggat wala akong ibang napapasukang trabaho. Isang gabi, mga 11:00 na nun. Umuulan, kaya expect ko lalo akong matatagalan sa paghihintay. Pero kaiba sa mga nakaraang gabi, na halos ako lang talaga ang tao doon. Nung gabing yon, may kasabay akong pasahero na naghihintay. Isang matandang lalaki ang inabutan kong nakaupo sa bench. Di ko matansya kung mga nasa ilang taon na. Malaking lalaki siya, pero may pagkabayokos at kulubot na ang balat. Nakasuot siya ng checkered na polo at wool na pantalon na tipikal sa mga tatay. Tinabihan ko siya at tinanong ko kung may dumaan na bang jeep. Sumagot siya pero paos at mahina ang boses at parang galing sa malayo. Ganon siguro kapag matanda na. Namamaos na talaga. Ginabi rin ka ako siya. Oo nga daw kasi malayo pa ang pinanggalingan niya. Doon din siya uuwi malapit sa amin, pero hindi siya pamilyar sa akin. Hindi kasi ako palalabas doon. Baka ang nanay ko kilala siya, kasi halos magkasing edad lang sila. Tinanong ko kung anong pangalan niya at saan siya banda doon sa lugar namin. Pero hindi niya na nasagot nang biglang may lumapit sa aming isang lalaki at agad kaming tinutukan ng baril. Sabay deklara ng hold up. Bigla akong nanlamig at kinabahan. Pagmamalasin ka nga naman. Bagong sahod ako nun. Tapos mapupunta lang sa masamang tao na hindi marunong lumaban ng patas. Pero ayokong madisgrasya. Kaya umakto akong kukunin yung wallet ko para ibigay sa kanya. Nang biglang mapaatras yung lalaki. Pagtingin ko sa kanya, nakita kong nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa matandang katabi ko. Takot na takot siya sa pagkakatingin niya sa matanda na wala namang ginagawa kundi kalmadong nakaupo lang at nakatingin din sa kanya. Pero yung hold-upper, sa hindi ko maalamang dahilan, biglang kumaripas ng takbo. Biniro ko yung matanda. Sabi ko, ang galing niya. Sa tingin niya lang nasindak niya yung hold-upper at napatakbo. Pero ngumiti lang yung matanda at hindi na nagsalita. Habang ako panay pa din ang kuda. Maya-maya ay may dumating ng jeep. May ilang sakay na yon galing sa ibang lugar. At huling stop na doon sa terminal. Last trip na din yon. Kaya inaya ko na yung matanda na sumakay. Huminto ako para sana paunahin siya. Pero paglingon ko, nakita kong nakaupo pa din siya doon sa bench na yon. Tinawag ko siya, pero hindi siya tumitinag. Nakangiti lang siya sa akin habang patango-tango. Biglang nagsalita yung driver na sumakay na daw ako para makalarga na. Sabi ko, hinihintay ko lang yung matanda dahil sasakay din siya. Lumabas yung driver at hinanap yung sinasabi ko daw na isa pang pasahero. Nagulat ako nang sabihin niyang wala nang ibang tao dun. Tinuro ko yung matandang nakaupo, pero wala nga daw tao dun. Takang-taka ko kung bakit hindi niya nakikita yung matanda. Pati yung mga pasahero, nagsasabi na wala nang sasakay, kaya umalis na kami. Naawa naman akong iwan yung matanda dun. Kaya lalapitan ko sana para akayin na. Dahil baka hindi kayang tumayo. Pero nagimbal ako nang makita kong wala siyang ulo at duguan. Napatakbo ko papasok ng jeep at hindi makapagsalita. Nagtatakang nakatingin na lang ang mga pasahero sa akin. Kaya pala, ganun na lang yung takot ng hold-upper sa kanya. Dahil ganoon ang totoong itsura niya.
Pero kung ano man o sino man yung matandang yon, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi natakot sa kanya yung lalaki, ay baka napahamak na ako. Iniligtas ako ng matandang pugot na yon. Good morning o good evening po sa lahat ng tagapakinig ng channel na to. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Naranasan nyo na ba yung may kasex kayo sa panaginip nyo? Tapos parang totoong totoo. Kasi paggising mo, basa ka pa at parang ramdam mo pa yung nangyari. Ang alam ko dati, wet dreams ang tawag doon. Pero may narinig din kasi ako na sabi incubus o succubus daw ang tawag doon. Lalo na pag paulit-ulit mong nararanasan. Tapos sa huli, medyo magiging creepy na. Taong 2018 nang makaranas ako ng ganon. Kapag daw palagi kang nagbabasa o nanonood ng mga creepy stories o may pinagnanasahan kang tao, doon daw nangyayari na makakapanaginip ka na may kasex ka. Pero hindi naman ako nanonood ng mga horror stories dahil hindi ako mahilig. At nung mga panahon na yon, wala akong interes sa kahit na sinong babae. Kasalukuyan pa akong nagmo-move on nun sa matinding breakup at hindi naman yung ex ko yung napapanaginipan ko. Sobrang weird kasi ang kasex ko sa panaginip ko isang taong ni sa bangungot hindi ko gugustuhing makasiping. Pasintabi po, kasing edad kasi ng lola ko yon. Ang matindi pa nun, sa panaginip ko, ako yung baliw na baliw sa kanya. Sa pagkakatanda ko, unang beses na nangyari yung panaginip kong yon nung may okasyon sa bahay. Tawagin na lang natin siyang Aling Emilia. Byuda at walang anak. Nasa high school ako nung maging kapitbahay namin silang mag-asawa. Magandang lalaki yung asawa niya, kaya iniintriga ng mga marites sa lugar namin. Kabilang na ang nanay ko. Na baka ginayuma lang daw niya yung asawa niya. Malayo kasi ang agwat ng edad at itsura nila. Natatandaan kong galing ako sa trabaho nun at wala ako sa mood uminom. Kaya tinanggihan ko sina tatay at mga tiyuhin ko. Kaumpukan nila yung si Aling Emilia na nakikipilit din sa aking uminom. Pero magalang kong tinanggihan. Tapos napansin ko na sumama yung mukha niya. Pero wala akong pakialam. Wala ako sa mood Madali nga akong nakatulog nun dahil sa pagod. Tapos nagising na lang ako na may nakapatong na sa akin. Pagmulat ko, si Aling Emilia, nakahubad na at may ginagawa sa akin. Nung una, tinulak ko siya. Pero maya-maya, nagpaubaya na rin ako. Hanggang sa ako na yung nasa ibabaw. Tapos, nagising akong basang-basa. Hindi ko maipaliwanag kung papaanong parang totoong-totoo talaga. Tapos nung naalala ko kung sino yung kasex ko sa panaginip ko, bigla akong napatayo. Chinek ko yung pinto at bintana. Nakalak naman. Hindi ko alam kung mandidiri ako o kikilabutan. Ang dami namang pwedeng mapanaginipan. Yun pa talagang kulubot na gaya ng lola ko. Nawirduhan na nga ako sa pangyayaring yon. Akalain yung naulit pa uli ng isa pa. At isa pa. At sa sobrang intense, nagigising ako na niroromansa ko pa yung unan ko. Tapos nanginginig yung buong kalamnan ko at pinagpapawisan ako ng husto. Hindi na ako natutuwa. Alam kong may maling nangyayari. Naalala ko yung pinagchichismisan nila nanay tungkol kay Aling Emilia. Mahirap paniwalaan. Pero naisip ko, posible kayang may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Baka nga may kaalaman siya sa panggagayuma at may kakayahan din siyang pasukin sa panaginip ang isang tao.
Bakit naman niya gagawin sa akin yun? Noon ko naalala na madalas nga pala noong nabubuhay pa ang asawa niya at nakikipag-inuman sila sa mga tiyuhin ko, lagi ko siyang nakikitang nakatitig sa akin. Kahit naiilang, hindi ko binibigyang pansin kasi may asawa siya na bata din naman at may itsura. Pero mas bata ako at halos apo na nga niya ako, kaya hindi naman ako nag-isip ng mali siya noon. Tapos dumalas yung mga ganong eksena nang mabiyuda na siya. Doon parang may mali siya na yung mga tingin niya sa akin. Pero deadma pa rin ako. Hanggang sa nananaginip na nga ako ng ganon. Kung pwede nga lang wag na akong matulog para hindi na ako managinip. Halos mag-iisang buwan ng ganoon ang nangyayari sa akin. Wala akong mapagkwentuhan kasi nahihiya ako at baka wala ding maniwala. Ang lalim na nga ng mga eyebags ko dahil sa pagpipigil ko na makatulog. Pero napapasok pa din niya ako. Minsan, nakasalubong ko siya. Iiwas sana ako, pero huli na. Hinawakan niya ako sa kamay at kinilabutan ako sa ngiti at titig niya. Doon ko na nakwento yun sa katrabaho ko kasi natatakot na ako eh. May ninong daw siyang manggagamot. Dinala niya ako doon. At sinabi niya na may kapangyarihang itim si Aling Emilia para magawa niya akong pasukin sa panaginip ko. Hindi naman ako magandang lalaki, pero maganda ang katawan ko na siyang pinagnanasahan daw siguro ng matanda. Binigyan niya ako ng pangontra at sinabihan na magdasal ng taimtim bago matulog. Bagay na matagal ko nang hindi nagagawa. Kaya din siguro nagawa akong pasukin ni Aling Emilia sa panaginip ko. Sa probinsya po namin, may kasabihan ang matatanda na kapag nananaginip ng masama, lalo na at tungkol sa kamatayan, ay kailangan mong ikagat yon sa puno at bulungan mo para hindi magkatotoo yung panaginip mo. O di kaya naman ay maipasa mo doon sa kinagat mong puno yung sumpa. Ako nga po pala si Junior. Sa probinsya ako pinanganak, pero dito na sa Maynila lumaki. Kaya hindi ako naniniwala sa mga kasabihang yon. Kapag dumadalaw ang mga lolo't lola ko dito sa amin at may nakapanaginip ng masama, paulit-ulit nilang sinasabi yun sa amin. Totoo daw yun dahil subok na nila. Kagaya noong minsang dumalaw sila. Katatapos ko lang ng college noon. Nanaginip ang bunso naming kapatid na naaksidente daw yung ninong niya na matalik na kaibigan ng tatay ko. Inutusan ng lola ang kapatid ko na humanap ng puno at ibulong doon. Tapos ay sakakagatin. Ayaw naman ng kapatid ko. Unang-una, wala namang punong malapit sa amin. Meron sa kanto pa sa may tabing kalsada. Halangan namang pumunta pa siya doon para lang kagatin yung puno. Wala naman daw masama kung susubukan, sabi ng lola ko. Kasi nga sila daw doon subok na. Wala nga ako sigurong masama. Ang kaso, baka naman mapagkamalan ng mga tao na baliw ang kapatid ko kapag nakita nilang kinagat niya yung puno. Kinagabihan, nakarating sa amin ang masamang balita. Naaksidente nga at namatay ang kumpare ng tatay ko. Umariba naman agad ang lola ko na mapamahiin. Ayaw daw kasing maniwala sa kanya. Kinontra naman namin. Nagkataon lang, sabi ko. Baka talagang nakatakda na ang oras niya. Kahit naman kasi sino sa amin ng pamilya ko, wala pa ding nakapagpatunay na totoo nga ang sinasabi ng lola ko. Saka ano bang connect ng puno sa buhay ng tao? Year 2017,
May asawa na ako at pansamantala kaming nanirahan sa probinsya nila dahil may inaasikasong lupa si Mrs. Nagkataon na ang pamilya niya ay mapamahiin at may paniniwala din tungkol sa mga panaginip na kagaya ng sa lola ko. Isang beses, pumalaot sa dagat ang biyanan kong lalaki. Ayaw sanang payagan ng biyanan kong babae. Gawa ng masama ang panahon. Pero mapilit si tatay. Bandang hating gabi, naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang humahangos na paglabas ni nanay ng bahay. Nagmamadali siya, kaya napabangon ako at sinundan ko. Baka kako may nangyari. Pero nagulat ako nang makita ko siyang pumunta sa gilid ng bahay. Isinandal ang noo sa katawan ng punong bayabas na tila nagdadasal. Tapos ay saka biglang kumagat doon. Nagulat talaga ako. Naalala ko yung laging ipinipilit ng lola ko. Tinanong ko pa din siya kung ano ba yung ginawa niya. Ipinasa niya daw sa puno yung masamang napanaginipan niya tungkol sa asawa niya. Kita ko sa mukha niya yung takot at pag-aalala habang nakatanaw sa dagat. Kaya hindi na ako kumibo at inaya na lang siyang pumasok na sa bahay dahil nagsisimula ng umulan. Madaling araw nang magising ulit kami dahil sa pagtawag ng ilang mga tao doon. Naaksidente daw sa laot ang biyanan ko. Mabuti at may nakasalubong na bangka kaya nailipat siya at naihatid pa sa Pampang. Isinugod agad namin sa ospital. Nag 50-50 siya sa dami ng dugong nawala. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na parang biglang natuyot yung puno ng bayabas. Ang lalaki pa naman ang bunga nun. Sabi ng nanay, nalulungkot daw siya dahil bata pa lang ang misis ko ay libangan na nitong akyatin yung punong yon. Pero nagpapasalamat daw siya dahil sinagip nito ang buhay ng asawa niya. Ilang araw nga lang at tuluyan ang natuyot at nagkalagas-lagas ang mga dahon nito hanggang sa tuluyan nang namatay. Kasabay naman nun ang pagbuti ng kalagayan ng biyanan ko at ilang araw pa ay nakalabas na din sa ospital. Nandun pa rin ako sa paniniwalang nagkataon lang yon. Sumunod nun, pabalik na sana kami sa Maynila. Kaso nagkasakit ang asawa ko. Nang magpa-check up, nalaman naming buntis na pala siya. Pero masela ng pagbubuntis niya at mahina ang kapit ng bata. Kaya nag-decide kaming manatili na muna doon. Kabuanan niya na nang managinip ako ng tanghaling tapat habang nasa likod bahay. Patay daw na isinilang ang anak ko. Kaya napasigaw ako. Ginising ako ng biyanan ko at nang malaman niya kung anong panaginip ko, napaantanda siya. Hinila niya agad ako sa isang puno ng saging. Ipinabulong niya sa akin ang panaginip ko. Saka ako pinakagat doon. Napilitan akong sumunod. Nung gabing yon, nadala ko sa ospital ang asawa ko at nagdelikado ang buhay ng sanggol. Pero awa ng Diyos, nabuhay silang pareho. Pag-uwi namin, ipinakita sa akin ng biyanan ko ang puno ng saging na kinagat ko. Patay na dahil naputol sa mismong kinagatan ko. Kinilabutan ako. Totoo man o nagkataon lang at hindi ko man alam kung ano talagang kinalaman ng pagkagat sa mga punong yon, ay nagpapasalamat ako dahil buhay ang mag-ina ko. Ako po si Elmer, mga kapasta. Magandang araw po. Isa rin po ako sa masugid niyong taga-subaybay. Bata pa lang ay mahilig na talaga ako sa mga ganitong klaseng kwento. Ngayon sa trabaho ko bilang isang guard, yung pakikinig dito ang isa sa naging libangan ko. Lalo na pag panggabi ako.
Sa isang public hospital nga pala ako nagtatrabaho. Nung una akong madestino dito, medyo mahina pa ang loob ko. Kahit kasi mahilig ako sa horror, matatakotin din ako sa personal. Pero sabi nga ng mga kasama ko, sa klase ng trabaho namin, hindi lang kami dapat sa buhay matapang. Kasama din daw sa trabaho namin ang makaengkwentro ng mga kababalaghan at iba't ibang uri ng mga elemento sa paligid. Lalo pa nga dito sa ospital, kung saan sinasabing madaming mga kaluluwa ang naglisaw. Sa tagal ko dito, madami na rin talaga akong naranasan ng mga pagpaparamdam. Pero di gaya ng mga kasama ko na may mga nagpapakita daw sa kanila. Ako, hanggang paramdam lang naman ang na-experience ko. Madalas nakakaamoy ako ng kandila, sampagita, o kaya yung mga gamit sa loob ng ospital. Gaya ng mga alkohol, betadine, na hindi ko naman dapat naaamoy dahil malayo ako at nasa hallway. Pero minsan, pakiramdam ko, katabi ko lang mismo. Never pa akong nakakita talaga. Hanggang isang gabi, may naranasan akong kakaiba. 11:00 lang dapat ng gabi ang out ko. Pero nagpasabi yung karelyebo ko na hindi raw siya makakapasok dahil may emergency siya. Kaya straight ako. Puyat pa naman ako ng 2 magkasunod na gabi. Gawa naman ng bunso kong may sakit din. At noon pa nga lang sana ako babawi ng tulog. Pero wala naman akong magagawa. Antok na antok talaga ako. Kaya nagpas muna akong makinig dito. Kasi baka bigla akong makatulog. Lamig pa naman ang panahon dahil may bagyo. Nakadalawang kape na ako nun. Pero wa-epek. Namalayan ko na lang, nakasubsob na ako sa mesa. Nagpatangay na lang ako. Hindi ko na talaga kaya eh. Pero maya-maya, naramdaman ko na parang may tubig na bumabasa sa akin. Bahagya kong idinilat ang mga mata ko. At nakita kong malakas na ang ulan at naaanggihan na ako. Ang dapat kong gawin ay tumayo at iusog papasok ang mesa. Pero hindi ko maimulat ng husto ang mata ko. Pilit akong inaagaw ng antok hanggang sa natalo na ako at tuluyan na namang napapikit. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakayupyup sa mesa nun. Nang maalimpungatan ulit ako dahil naman sa ngawit at matinding lamig na nanunuot sa katawan ko. Naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin kaya dumilat ako. Bahagya ko lang na naidilat ang mga mata ko na namimigat. At nagulat pa ako nang makita ko na may mga tao pala sa paligid. Sa tingin ko mga pasyente sila, base sa mga suot na hospital gown. Nagtaka ko kung anong ginagawa nila doon. Exit yun papunta sa morgue. At bakit ang dami nila at panay ang lakaran doon sa pasilyo? Tatayo sana ako. Pero hindi ako makadilat ng husto. Nagkakanduduling at halos tumirik ang mga mata ko sa pagpipilit na makadilat. Pero sobrang bigat talaga ng mata ko. Sa nagwawating-wating na paningin, ay nakikita ko pa din ang patuloy na paglilisaw-lisaw sa pasilyo ng mga tao. Pero parang mga tulala sila. Sige lang ang lakaran na tila walang direksyon. Hanggang sa nakita ko na may mga taong naglalagos na lang sa pader. Naramdaman ko ang panlalaki ng ulo ko at ang pagtaas ng mga balahibo. Sumigaw ako, pero nagulat ako na walang lumabas na boses sa bibig ko. Sinubukan kong itaas ang ulo at kamay ko. Pilit ko ding itinutuwid ang paa ko. Pero ni isa doon ay wala akong nagawa. Noon ko naisip na baka panaginip lang yon at binabangungot na ako. Malakas na ang kabog ng dibdib ko at nagpapanik na rin ako. Pagtingin ko ulit sa mga taong naglalakaran, natitigan ko sila. At kahit halos duling ang paningin ko,
nakilala ko ang ilan sa kanila. Mga pasyente sa ward na nag-expired na. Doon ko nakumpirma na galing ako sa panaginip na nauwi sa Bagungot. Parang kinakapos na ako sa paghinga, pero hindi pa rin ako makagalaw. Noon ko lang talaga naisipang magdasal ng taimtim. Tapos, saka ko ubod na lakas na kinaladkad ang mga paa ko at tuluyan na nga akong nagising. Pagtayo ko, wala na yung naglisaw sa pasilyo na mga kaluluwa pala ng mga taong namayapa na doon sa ospital. Nakita ko pa yung matandang kapitbahay namin at yung batang nasagasaan di kalayuan sa ospital. Hindi na lang ako bastang naparamdaman ng mga entities doon sa ospital, kundi pinagpakitaan na din. Ang tanong, sa panaginip ko lang ba sila nagpakita sa akin ng mga oras na yon? O nandoon talaga sila habang natutulog ako? Kasi may nakita akong red tag sa semento na inilalagay sa paa ng mga nag-expired na pasyente. Hello po sa inyo mga kapasta. Yoshi na lang ang itawag nyo sa akin. Matagal na akong silent listener ng channel na to. Silent lang talaga kasi wala naman akong story na maisi-share sa inyo. Kung meron man akong mga na-experience, hindi naman worth to share. Kasi ordinaryong kwento lang naman yon ng mga pagpaparamdam ng multo. Halos lahat naman yata ng tao nakakaranas mapagparamdaman ng multo. Pero kamakailan lang, may nangyari sa akin. Uunahan ko na kayo. Baka kasi mag-expect kayo na nakakatakot yung kwento ko since horror stories nga ang channel. At sa tingin ko, marami na rin naka-experience nito. Pero gusto ko pa din itong i-share sa inyo. Tungkol po ito sa panaginip ng kapatid kong babae na 18 years old at sa alaga naming aso. Siguro po pamilyar kayo sa mga kwento ng mga alagang hayop na namamatay para sagipin ang buhay ng mga amo nila. Yun bang dapat sana yung amo ang nakatakdang mamatay? Kasi may sakit o nadisgrasya pero hindi natutuloy at sa halip, yung alagang hayop nila ang namamatay. Parang nagbubuwis sila ng buhay para sa amo nila. Parang ganito yung nangyari sa akin, may ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Kararating ko lang galing trabaho nang ibalita sa akin ng kapatid ko na manganganak na yung aspin namin. Pinagpuyatan naming dalawa ng pamangkin ko yon at nailabas namang maayos. 6 ang naging anak pero patay na nung ilabas yung isa. Pero the rest, okay naman lahat. Malusog sila at mabilis nagsilaki. Makalipas lang ang halos 1 buwan. Alagang-alaga namin yun ng kapatid ko. Kasi mahilig talaga kaming mag-anak sa aso. Kaya gano'n na lang ang tuwa namin nang magkatuta na. Isang umaga, papasok na ako sa trabaho nang habulin ako sa gate ng kapatid ko. Sinabihan akong mag-ingat kasi nanaginip daw siya na nabungi ang ngipin niya. Papamahiin kasi ang parents namin at namana ng kapatid ko yon. Ako kasi yung madalas na naka-expose sa daan dahil nagmumotor ako. Kaya ako yung sinabihan niyang mag-ingat. Huwag ako siyang mag-alala dahil hindi naman totoo ang panaginip. Kabaliktaran lang. Pero bago ako nakarating ng trabaho, may aksidenteng nangyari sa kalsadang binabaybay ko. May trailer truck na bumaliktad at gahiblan na lang ang layo ko. Kung di ko naikabig agad ng manibela, siguradong pisat ako sa bigat ng container van. Pero nakakalungkot, nadali yung nasa unahan ko. Pinag-adjust siguro ng Diyos, baka hindi ko pa oras. Nung break time ko, umiiyak na tumawag yung kapatid ko. Namatay daw yung isang tuta namin. Nabigla ako
Kasi ang sigla-sigla nilang lahat at magaganda ang katawan. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa kamuntikan ko ng pagkadisgrasya. Nasundan pa agad ng stress. Nangihinayang at naawa ko dun sa tuta. Hindi ko na muna ipinaalam yung nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala sila sa akin. Tiyak na sasabihin ng nanay ko, totoo talaga yung pag nanaginip ka na nabungi ang ngipin mo. Pero hindi naman ako namatay. Yun nga lang yung tuta kong namatay. Tapos bigla akong napaisip. Nakaligtas ako sa aksidente pero namatay naman bigla yung tuta. Hindi kaya sinalo niya yung kamatayan na dapat para sa akin? Pero kinumbinsi ko ang sarili ko na nagkataon lang yon. Baka may sakit din siya na hindi namin alam. Nung gabing yon, pauwi na ako. Pero nagpatila muna ako ng ulan sa isang waiting shed di kalayuan sa trabaho ko. Doon kasi ako inabot. Nang biglang huminto sa tapat ko ang isang motor, sakay ang dalawang lalaki at nagdeklara ng hold up. Pumalag ako dahil kahit dalawa sila, pareho namang maliit at payat at malaki ako. May dala nga lang silang patalim at kamuntik na din akong abutin. Kundi lang nadulas siya at nataranta sa biglang paghinto ng dalawa pang motor na mga pulis pala at hinabol talaga sila. Nadaplesan lang ako ng maliit pero hindi naman kailangang i-ospital. Matapos kong mag-report sa presinto ng insidente, umuwi na ako at dagdag stress na naman ang inabutan ko. Namatay din nung gabing yun yung isa pang tuta namin. Nanlumo ako at kahit lalaki ako, di ko napigilang maiyak. Mas doon lumabas ang luha ko kaysa dun sa 2 beses kong kamuntikang pagkapahamak. Naisip ko kasi na parang sinagip nga ako ng mga alaga ko. Sa isang araw lang, 2 beses akong kamuntik mamatay pero nakauwi ako ng buhay. Pero sila, malusog, masigla, ano't bigla na lang magkasunod na namatay. Nang malaman ng nanay ko yung nangyari sa akin at yung panaginip ng kapatid ko, napaantanda siya at kinilabutan. Maaari nga daw na sinalo ng 2 alaga ko ang buhay ko at patungkol sa kanila yung nabunging ngipin ng kapatid ko sa panaginip niya. Magandang araw po sa lahat. Rex po ang pangalan ko. 30 years old at taga Palawan. Bilang matagal-tagal na ding fan ng channel na to, gusto ko lang din sanang makapagbahagi sa inyo ng ilang mga karanasan ko tungkol sa mga bagay na napapanaginipan ko. Nung maliit pa kasi ako, marami akong mga kakatwang panaginip na hindi ko alam kung bakit nagkakatotoo. Kung hindi man, may mga pagkakatulad sa totoong buhay. Sa pagkakatanda ko, elementary pa lang ako nang magsimula akong managinip ng kung ano-ano lang. Normal naman yun sa pagkakaalam ko nun. Sabi pa nga ng mama ko, lahat ng mga pinaka-imposibleng mangyari sa mundo pwede mong mapanaginipan. Pero kabaliktaran daw yun o hindi totoo. Pero habang nagkakaisip ako, nalaman ko na hindi rin lahat ng sinasabi ng mama ko ay totoo. Kasi nga, marami naman sa mga panaginip ko ang nagkakatotoo. Hindi ko na lang matandaan kung ano yung pinakauna kasi hindi pa ako aware nun. Pero ang unang tumatak sa isip ko ay yung panaginip ko tungkol sa papa ko. Nakahiga ako nun sa isang papag sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Nakatulog ako tapos nanaginip ako na nakatingala daw ako sa ulap. Nang biglang lumakas ang ihip ng hangin at kumulimlim. Tapos yung ulap, tinatangay ng hangin. Parang nagpatianod lang sila hanggang sa nag-form yun ng mukha ng tao. Nagulat pa ako nang lumitaw mula dun sa nabuong ulap ang mukha ng papa ko.
Nakangiti siya habang kumakaway sa akin. Nalilito ko, naguguluhan, pero kumaway din ako. Tapos bigla na lang siyang nawala. Pagbangon ko para tawagin siya, doon ako nagising. Kinabukasan, namatay ang tatay ko. Atake sa puso. Nung nakaburol na siya, nagulat ako nang makita ko yung itsura niya sa tarpaulin. Yung picture niya na ulap yung background, ganun na ganun din yung itsura niya sa panaginip ko. Yung nag-form na mukha niya. Sinabi ko yun sa mama ko. Pero dahil bata pa lang ako nun, sabi lang niya kung ano-ano daw yung pinagsasasabi ko. Sumunod na panaginip ko, nakita ko daw na maraming tao sa kapitbahay namin. Hindi ko alam kung anong meron, birthday ba o ano. Pero madaming mga tao na yung iba hindi ko kilala at parang hindi taga ron. Nung nagising ako, tanda ko pa din naman yung panaginip ko. Pero hindi ko na pinansin kasi wala naman akong ibang nakitang ganap. Ikatlong araw, namatay yung lolo ng kapitbahay namin. Tapos madaming tao sa burol niya. Naisip ko, parang pamilyar. Parang ganun yung panaginip ko. Minsan naman ang panaginip ko, tubig. Maraming tubig sa drum. Panay daw ang apaw. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Basta napupuno siyang mag-isa. Ilang araw ang makalipas, bumagyo at bumaha sa lugar namin. Lahat naman yun sinabi ko sa mama ko. Nung una, hindi siya naniniwala. Nagkakataon lang daw yun. Napapagalitan pa nga ako kasi baka naman daw gawa-gawa ko lang yung mga kwento. Pero nung mga sumunod na panaginip ko at nakita nga niya na totoo, napaisip na din siya. Natakot siya kasi baka daw bukas ang third eye ko at sa panaginip yun ipinapadaan. Hindi daw maganda para sa akin pero hindi naman niya alam kung paano ang gagawin. Hanggang sa nag-high school na ako, palaging may mga panaginip akong ganun na kung hindi pamilyar, yung mismong eksena ang napapanaginipan ko bago pa man mangyari yon. Pero hindi naman laging masama o kamatayan ang panaginip ko. Minsan may good vibes din. Gaya ng pagkapanalo ng tiyuhin ko sa loteng kong tawagin noon. Isang araw, nakasalubong ko siya at ikinuwento ko sa kanya na napanaginipan kong may motor na siya. Natawa siya. Hari nawa daw na magkatotoo ang panaginip ko. Nung hapon na yon, nanalo siya ng malaking halaga at nakabili ng motor. Kaya ganun na lang ang tuwa niya sa akin. Nabalatuhan pa ako. Nasundan pa yon nang si mama naman ang tumama ng malaking halaga din mula sa napanaginipan kong numero. Kumalat ang balitang yon sa mga kamag-anak at kapitbahay namin. Kaya madaming nagbibiro na sana daw ay mapanaginipan ko din sila ng ganon para swertehin din sila. Hati ang nararamdaman ni mama nun. Natutuwa na natatakot para sa akin. Pero habang iniisip niya kung anong dapat gawin, kusa rin namang nagbago ang lahat. Nang isang araw sarili ko mismo ang napanaginipan ko. Nanaginip akong nasa loob daw ako ng isang simbahan. May pari sa harap ko. At sa likod ko, ang mama ko at mga kamag-anak na nag-iiyakan. Hindi ko daw maintindihan kung anong nangyayari. Ilang araw matapos ang panaginip kong yon, ay nabundol ako ng sasakyan at ilang araw na nawalan ng malay sa ospital. Hindi ko alam kung anong koneksyon. Pero nung nakaligtas ako sa aksidenteng yon, ay hindi na naulit na may napanaginipan akong nagkatotoo. Parang kusa na lang sumara ulit yung third eye ko. Ako po si Rusty ng Bulacan. First time ko lang pong mag-share ng kwento dito. Matagal ko nang gustong mag-share.
Pero nag-aalangan ako kasi hindi naman nakakatakot yung personal na karanasan ko. Pero curious lang din kasi ako at gusto kong malaman kung meron sa mga listeners dito ang naka-experience na din ng kagaya ng sakin. Yun bang alam mong nananaginip ka pero hindi mo alam na yung panaginip mo pala totoo at kasalukuyang nangyayari sa'yo? Nangyari po itong kwento ko taong 2022 sa isang maliit na kwartong inuupahan ko dito sa Valenzuela. Binata pa ako nun at solong namumuhay. Nagtatrabaho ko sa isang pabrika bilang supervisor. Halos buong araw ko ay nasa trabaho ako at umuuwi lang sa bahay para maligo at matulog. Wala akong social life. Subsob talaga sa trabaho dahil may kapatid akong pinag-aaral. Todo kayod ako dahil may mga obligasyon ako. Kaya gustuhin ko mang maglibang-libang, itinutulog ko na lang para kahit paano makabawi ng lakas. Pero minsan, umiinom din ako. Ako lang mag-isa sa loob ng inuupahan ko. Gaya nga nung gabing yon. Matapos kong makalimang bote, groggy na ako at nakatulog agad. Alam ko matagal-tagal na din akong nakakatulog nun nang managinip ako. Natutulog daw ako nun. Nakahubad at nakatihaya gaya ng pagkakahiga ko nung oras na yon. Tapos may tao daw na nakapasok sa loob ng maliit na bakuran. Bali yung inuupahan ko kasing kwarto nasa gilid ng bahay mismo ng may-ari. Iisa lang ang gate na pinapasukan namin. Nung hindi niya napasok ang bahay ng may-ari, sa tinutuluyan ko naman dumiretso. Tulog na tulog ako sa panaginip ko, kaya hindi ko daw namamalayan na may nagtatangka ng pumasok sa pinto ko. Nang hindi mabuksan, ay yung bintana naman ang sinubukan. Hindi ko yata nailak yon, kaya bahagya niyang naitulak. Pero biglang may dumaang patrol ng mga tanod at nataranta daw yung magnanakaw. Kaya biglang inakyat yung pader sa tapat mismo ng pinto ko. Tapos tumalon sa kalsada, sabay takbo. Naiwan pa niya yung pares ng tsinelas niya. May narinig akong parang mga boses na nag-uusap, kaya nagising ako. Sinilip ko ang oras. Pasado 2:00 ng madaling araw. Pero hindi ko pinansin yun. Natulog ulit ako. Kinabukasan nung papasok na ako, pagbukas ko ng pinto, may nakita akong isang paa ng tsinelas sa harap ng pinto ko. Nagulat ako dahil yun din yung tsinelas na naiwan nung taong nagtangkang pasukin kami. Alam na alam kong sa panaginip ko lang yun dahil nakita ko pa nga ang itsura kong natutulog. Paano nangyaring nagkaroon ng tsinelas doon na kagaya sa panaginip ko? Buong maghapon na iniisip-isip ko yung pangyayaring yon. Pilit kong binabalikan sa isip ko kung talagang habang tulog ako at nananaginip lang nung oras na yon. O baka naman nag-sleep paralysis ako. Totoong nangyayari pero hindi ko lang makuhang makagalaw o sumigaw. O baka nga totoong nangyari talaga yon pero totoo ding tulog ako at pumasok lang sa subconscious mind ko yung kasalukuyang nangyayari. Mas nakumbinsi ako doon sa huli. Dahil sa trabaho, nawala na naman sa isip ko yon. Hanggang sa naulit isang gabi. Same senaryo. Uminom ako ng ilang bote para makatulog. Pero sa pagkakataong yon, medyo napadami dahil sinabayan ko ng panonood sa Netflix ng movie. Wala kasi akong pasok noon kinabukasan. Pagkatapos nun, nakatulog na ako. Ilang sandali lang, nananaginip na ako. Ganon din, nakatulog daw ako matapos mag-inom. Nang maya-maya, nag-ring yung phone ko. Nung una hindi ko pinapansin, antok na antok ako. Pero hindi tumigil yun kakatunog. Kaya napilitan akong tignan kung sino yung tumatawag ng ganoong alanganing oras.
Yung kapatid ko pala. Kaya napabangon daw ako. Kinabahan daw ako noon dahil hindi naman tatawag yun ng ganong oras kung walang nangyari. Nung sinagot ko nga, ay narinig kong umiiyak siya. Wala na daw ang nanay namin. Sa panaginip ko, nasuntok ko pa yung lamesa sa tabi ko dahil sa pagkabigla. Naabutan ko pa yung sarili kong umiiyak nung magising ako. Ang sama kako ng panaginip ko. Tumayo ako para uminom, pero nagulat ako nang makita kong butas yung lamesang sinuntok ko sa panaginip ko. Kinabahan ako, kaya kinuha ko yung phone ko at parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang makita ko yung sunod-sunod na tawag ng kapatid ko. Parang tinatambol yung dibdib ko nun. Huwag naman sanang totoo yung panaginip ko. Pero nung tawagan ko yung kapatid ko, iyak siya ng iyak. Bakit daw hindi niya ako makontak? Wala na daw ang nanay namin. Alam kong hindi na panaginip yun dahil naramdaman ko na yung sakit nang sa pader na ako napasuntok. Hindi ko maintindihan kung paanong nangyayari na napapanaginipan ko ang kasalukuyan palang nangyayari. At hanggang ngayon na may asawa na ako, may mga ganong pagkakataon pa din na nangyayari sa akin. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, Katang Isip Lamang at Creepy Encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.